with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert. Always keep on praying for all the Lord's people. Mapapansin ninyo na dito sa talatang ito ay ano ang utos ni Apostol Pablo? Sabi niya, be strong in the Lord. Kaya ang ginamit yung salitang finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Ang pinakamahalaga pala na tayo ay dapat na magpakalakas ay ang magpakalakas sa Panginoon. Kaya maaaring tayo'y malakas sa pisikal, maaaring tayo'y malakas sa when it comes to emotional or intellectual. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, finally, be strong in the Lord. Sa lahat ng kalakasan na hanapin mo, ang kahuli-hulihang napakahalagang kalakasan na dapat na makita mo sa iyong sarili ay ang maging malakas ka sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, maaring may iba't ibang kalakasan na nasa atin dahil ang lakas ng tao ay may mga iba't ibang aspeto. May mga tao na malakas ang kanilang pisikal, pero may mga tao mahina naman ang emotional. Merong matatalino, pero ang emotional naman ay mahina. Kaya nga ang pinag-uusapan ay hindi laging IQ. May sinasabing EQ, emotional quotient or emotional intelligence. Yang EQ, yan ang abilidad. It is the ability to understand, use, and manage your own emotions in positive ways to relieve stress. Yang taong malakas ang kanyang emotional quotients, meron siyang kakayahan na maunawaan, magamit ng maayos yung kanyang emotion para ma-relieve niya ang kanyang stress. Kumbaga, he can use the ability to use his emotion in positive ways. Kasi may mga tao, pag merong isang nangyari lang, parang give in na ang tao eh. Parang, sige, wala na. Ganito talaga tayo. Bagsak na kaagad yung emotion. Di ba? Kaya ang tao dapat maging malakas din. Hindi lang physical. Sa kanyang emotion, sa kanyang isip. Dahil yung isip, pag yan na ang bumigay, bigay na lahat. Kaya ngayang brain ay napakahalaga ang function yan. Yan ang nagpiperceive. Yan ang nag-i-explain ng lahat ng senses at ng parte ng katawan ng tao. Halimbawa, yung ating mga mata. Pag wala yung parang ano yan sa computer eh. Pag wala doon yung setting na maunawaan mo yung nakikita mo, pag nasira sa utak yun, hindi mo na maunawaan yung nakikita mo, kaya yung nasisiraan ng bait. Di ba? Malayo ang tingin. Sabi nung awit, wala namang tinatanaw. Bakit? Nadi-disorganize na ang lahat. Kaya ang hirap, kaya itong mind, dapat talaga panitilihin malakas. Pero alam nyo, ang pinakamahalagang kalakasan na dapat na hanapin ng tao ay ang spiritual na kalakasan. And that strength that we need is from the Lord. Yung spiritual strength ay galing sa Panginoon. Pag ikaw nagpakalakas sa Panginoon, purihin ang Panginoon. Kaya sa Isaiah, sa 40 and verse 29 to 32, ay ganito ang ating mababasa. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall.
But those who hope in the Lord will renew their strength. Praise the Lord. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. Amen. They will walk and not be faint. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Those who hope in the Lord will renew their strength. Praise the Lord. Yung naghihintay sa Panginoon, magpapanibagong lakas. At ang lakas na tinutukoy ay kalakasan mula sa Panginoon. Yan palang kalakasan mula sa Panginoon, dala ang lahat ng aspeto ng iyong pagkatao. Kaya pansinin niyo ang sabi, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Kaya nagbibigay siya ng lakas doon sa mga nababalisa, doon sa mga nanglulupaypay. Ano pa? Pinapalakas niya ang kapangyarihan ng mga nanghihina. Sa kapatid, pag ikaw pinalakas ng Diyos, in all aspect of your life, magiging malakas ka. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya dala lahat. Kaya dapat talaga ang hanapin mong pagpapakalakas. Pagpapakalakas sa Panginoon. Because once you are strong in the Lord, you can be strong in all aspects of your life. Bakit? Diyos na ang nagpalakas sa iyo. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul sa 2 Corinthians 12 in verse 9, ang sabi niya, at times na parang nakikita niya na siya'y mahina. Anong sabi niya? Very malakas. Nakikita niya, he can see that God is sufficient to all his weaknesses. Ang sabi rito, mga kapatid, sa verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Kita niyo? Pag pala ang Diyos nagpalakas sa iyo, magiging sakdal ang kanyang kapangyarihan even in the midst of your weaknesses. Amen. Kaya nga sabi ni Pablo, ako ay nagmamapuri sa aking mga kahinaan. Bakit? Sapagkat sa aking kahinaan, nakikita ko doon ang kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. Isipin mo, halos maipagmalaki na niya ang mga kahinaan niya. Bakit? Sapagkat sa bawat hina niya, may biyaya ang Diyos na sapat para siya palakasin. At ano ang sinasabi niya mga cause ng weaknesses? Sa verse 10, sabi niya, that is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya ano sabi niya, nagagalak siya sa mga kahinaan niya. Sapagkat totoong mahina siya, pero yung kalakasan ng Panginoon sapat sa kanya. Amen. Praise the Lord. Kaya in times of weaknesses, seek God's strength. Amen. Sa panahon ng kahinaan mo, hanapin mo ang kalakasan ng Diyos. Do not accept that you are weak. Truly. Seek God's strength. Ang problema kasi sa ibang tao, pag nakita niya siya'y mahina, tanggap na niya, ako'y mahina. Pag mahina ka, hanapin mo ang kalakasan ng Panginoon. Amen. Sapagkat sa iyong kahinaan, sapat ang biyaya ng Diyos para ka palakasin. Praise the Lord. When you do not seek the strength coming from the Lord, you already accepted that you are weak. Bakit ka magiging mahina? Ay may Diyos kang nagpapalakas sa iyo. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Lord.
Kaya mga kapatid, anong sabi ni Paul? In my weakness, I delight in my weaknesses for Christ's sake. In insults, hardship, may mga pag-uusig, may mga difficulties. Ang buhay ay hindi laging maginhawa. May mga difficulties kang dadaanan. Ganyan ang buhay. Kaya may kasabihan na hindi yan na kagaya that you are lying in a bed of roses. Mahirap din humiga talaga sa bed of roses. May tinik yun eh. Sabi mo kung nakahiga ka sa mga rosas, eh yung sariwang rosas ay nakakabit pa sa tangkay. Eh yung tangkay nun ay Tinik. may tinik. Kaya mahirap humiga talaga nun. Kaya sabi, sa buhay may mga difficulties. Pero sabi ni Paul, ito ang napapansin ko, when I am weak, I am strong. Purihin ang Panginoon because He seek God. He seek the strength of the Lord in times of weaknesses. Don't just accept that you are weak. May Diyos na nagpapalakas sa iyo. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang isang Kristiyano, hindi dapat niyang i-accept na siya'y basta't mahina. Amen. Bakit? Sapagkat ganun ang kalakasan ng Diyos. Sa iyong limitasyon, mga kapatid, sapat ang tulong ng Diyos. Praise the Lord. In your limitation, God's power is unlimited. Praise the Lord. We are limited in many ways, but God is unlimited in every way. Amen. Maaring mahina ka, pero alam mo ang Diyos mo'y malakas. Amen. Hanapin mo ang kalakasan sa Kanya. Kaya yung iba, pag nararamdaman nilang mahina sila, pinagmamalaki pa. Alam mo, nanghihina ako. Pinamamalita pa dun sa iba. Alam mo ako, nanghihina, nababaksit ako. Alam mo ako, o parang gusto ko mag-unbeliever na. Hallelujah. Huwag mong salitain yan. Dahil pag inuulit-ulit mo yan, nangyayari yan sa iyo. May power yung salita. Dapat ang salitain mo, mahina ako, pero ang Diyos ko'y malakas. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi ni Pablo, sa aking kahinaan, ang Diyos ang nagpapalakas sa akin. Amen. Praise the Lord. Kaya nga tayo may Diyos para may magpalakas sa atin. Purihin ang Panginoon. Do not act as if you have no God in your life. Na pag ikaw nabigo, parang wala ka nang makitang pag-asa. Para kang walang Diyos. Pag nagkasakit, isip mo, hindi ka nagagaling. Tingnan niyo yung mga kapatid, kahit nagka-COVID. Hindi, tapos din to. Pagagalingin din ako ng Panginoon. Tunay. Sabi nung isa, kung ako'y mamatay, di magaling. Bakit? Pinagpahinga na ako ng Panginoon. Basta't sa Diyos ka, wala kang kaproblema. Kaya nga sabi nung, ayoko. Sabi niya doon sa nanay niya, Nay, huwag ka munang umalis. Dapat hintayin natin marapture tayo. Kung ang nanay mo naman ay nagdilingkod sa Panginoon, mararapture din yun kahit mauna sa imo. Tunay. Nasa Bible yan eh. Ano sabi ng Bible? Sa pagbabalik ng Panginoon, bubuhayin yung mga nangamatay kay Yes, Kristo. praise the Lord. At tayo Mabubuhay pa mga eh. nangabubuhay ay aagawin kasama nila. Praise the Lord. Sa mga tuwid, mabuhay ka at mamatay, basta't sa Panginoon ka, may rapture. Amen. Ang masama, kung wala ka sa Panginoon, kahit buhay ka, dumating si Kristo at wala ka sa Panginoon, walang rapture. Tunay. Pero sa isang taong nasa Panginoon, sa mabuhay at sa mamatay, rapture ka! Praise the Lord. Lord. Ayan pinag-uusapan, sa Panginoon ka ba? Kasi pagka ganyan ang ating
paniwalaan. Ang tao'y tinatakda ang buhay. Anong magagawa mo? Mapipigil mo ba yun? Hindi mo alam ang plano ng Diyos. Kaya minsan, di ba, iniisip natin, minsan may mga namamatay tayong mahal sa buhay. Pero naiisip din natin, mabuti na lang kinuha sila ng Panginoon. Sa huli, nakukonclude mo eh. Dahil paano kung nabuhay sila, di parang gulay ang katawan nila, yung bang wala na rin silang magawa. Ano ang sabi ng Panginoon pag babasahin natin sa Bible? Kaya kay Isaiah tinanong, bakit ang mga matuwid ay namamatay? Sabi sa 57:1 ng Isaiah, huwag mong ipagdamdam kung ang mga taong mahabagin ay pumapanaw upang alisin sila sa kasamaan na darating. Tingnan nyo sa English translations yan. Anong sabi ng salita ng Diyos? The righteous perish and no one takes it to heart. The devout are taken away and no one understands. That the righteous are taken away to be spared from evil. Pag yung righteous, kinuha ng Panginoon ng maaga, God wants to spare him from evil. Yan ang sagot ng salita ng Diyos. Sino ba nakakaalam? Naalala ko, mayroong isang kapatid o masasabi nating halos manggagawa na rin siya, pero hindi lang ng Bible school. Doon ako'y nakadistino sa Kabisayaan. Minsan parang natanong ko noon kay Apostol na, ba't kaya kinuha ng Panginoon yun? Sabi sa akin na Apostol, inililigtas lang siya ng Panginoon sa maaring dumating na kasamaan sa kanya. Sabi niya, halimbawa, paano kung dumating ang panahon na manghina pa siya backslide? At least sa peak ng kanyang pananampalataya, Tunay. kinuha siya ng Panginoon. And then, ito yung nakita natin sa salita ng Diyos. Kaya, ano ang ating dapat na pananampalataya? We must not be affected sa anumang mga nangyayari ngayon. Apektado tayo emotionally, but we have to understand the will of the Lord. Ephesians 5 in verse 16. Anong sabi ng salita ng Diyos? Redeeming the time because the days are evil. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Our time today is evil. Kung hindi ka magiging wise to understand what is happening, madadala ka sa panghihina at mawawala ka sa pananampalataya. Do not be unwise. Be wise and make most of every opportunity. Samantalahin na natin ngayon ang makapaglingkod ka sa gitna ng mga krisis at kadalampatian ito. Dahil kung susuko ka pa, if you will succumb to your weaknesses, to all the difficulties, to all the crisis that is happening in this world, malalayo ka sa Panginoon, mawawalan ka na ng pag-asa. Kaya sabi, be strong in the Lord. Purihin ang Panginoon. Ngayon, why do we need to be strong in the Lord? Number 1, Ephesians 6 in verse 12, we have our spiritual battle. Kaya sa verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Kaya ano sabi, merong pakikipaglabang spiritual tayo.
Our struggle, our battle is not against flesh and blood, kundi spiritual na labanan ito. And you have to put on the full armor of God. Sa totoo lang, ang lahat ng labanan ngayon, sa likod nito, spiritual na labanan. Tingnan nyo ngayon, lumalakas yung unbiblical na paniwala. Halimbawa, lumalakas ang atheism, yung mga paniwalang walang Diyos. Pinuproof nila talaga na walang Diyos. Ano pa? Ang LGBTQ, ang same-sex marriage. Hinahanapan nila ng magagandang katwiran. Paano kung hindi mo napanghawakan ang full armor of God? Isang araw, ikaw na yung merong flag ng rainbow. Sinasabi mo na the pride, sinisigaw mo na rin yun. Bakit? Sapagkat sabi ng mga tao, hindi masamang magpakatotoo. Yun ang salita nila, hindi masamang magpakatotoo. Bakit ililihim mo yan? Gawin mong karangalan yan. Be proud that you belong to this community. Eh paano ngayon? Kung laban niya sa salita ng Diyos, paano gagawin mo? Kaya talagang we have to put on all the armor of God. Bakit? Sapagkat lahat ng pangyayari niyan, sa likod niyan ay may battle. Halimbawa, ang mga young people ngayon, kahit nasa church, pwede silang hilahin ng mga games, ng mga computer games. Pwedeng habang nasa church, akala mo, nakikinig yung anak mo ng mensahe ni pastor. Pero nag-League of Legends, ano yung tawag pa doon? NL. Kaya chikin ninyo ang inyong mga anak. Baka sumisimba pero nalalayo sa Diyos kada simba. Bakit? Inilalayo ng mga games. Ang salita ng kabataan niya, wala kang magagawa, makabagong panahon ngayon. Opo, makabagong panahon. Pero sa likod niyan, may labanan ng kaaway. Bakit? Inilayo ka sa Diyos. Wala, mga ano na ngayon. Moderno na ngayon. Pero inilalayo ka sa Diyos. Yan ang napakahirap. Bantayan natin ang ating mga anak. I-check ninyo. Checkin ninyo. Lalo ngayon, nauuso na ang hindi magdala ng Bible sa church. Dahil ang sabi, ang Bible daw ay nasa cellphone na, nasa iPad na, nasa computer na. Okay lang yun. Kung ang Bible ay nasa laptop, o ang Bible ay nasa iPad. Basta ang mahalaga, talagang Bible ang binubuksan. Eh bakit? Ang Bible sa libong taon, kung saan-saan nasalin niya. Diba? Mula sa tinatawag na tablets, yung clay tablets, napunta sa yung halaman, papyrus ba ang tawag doon? Hanggang na ilagay sa scroll sa mga balat ng hayop, hanggang na print out. Possible na ang Bible ngayon na digital ay progress din. Hindi lang possible, talagang yan ang progress ng Bible na nalagay sa digital. Pero pwede kang gayahin na kahit nasa chapel ka, nag-game ka. Hindi ka nakikinig ng mensahe. And that comes the spiritual battle. Merong spiritual na labanan. Inaagaw ka ng dyablo doon sa presensya ng Diyos. That is called the spiritual battle. Kaya you have to be equipped with the full armor of God. Amen. Kaya ang salita rito sa verse 13 to 17, ano raw yung full armor of God?
Put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand the ground. And after you have done everything, to stand. Stand firm with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Ano pa? And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Oh, and ano pa? Take up the shield of faith to extinguish all the flaming arrows of the evil one. One of the armor of God na sinasabi ay belt of truth, breastplate of righteousness. Protection mo yan. Ang paa mo, protectionan mo ng pananaral ng Ebanghelyo. The gospel of peace. Purihin ang Panginoon. Kaya yang ikaw ay sumasama sa pangangaral. Armor yan. Sandata mo yan. Sa pagsama mo, protection mo yan. Isipin mo, pag ikaw sumama ngayon sa Reaching Regions yan, sa personal evangelism, na-spare ka sa mga time na kukunin ng dyablo yung isip mo at ang iyong focus. Pag nakuha ka kasi ng dyablo, nadidi-focus ka sa mga bagay na spiritual. Kaya be aware that we have a spiritual battle. So we need to be strong in the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. At ang malaking problema, ang ating enemy, hindi natin nakikita. Diba yan ang sabi sa 1 Peter chapter 5 in verse 8. Our enemy, the devil, crawls around like a roaring lion looking for someone to devour. Kaya, even the devil uses the modern equipment today, technology. Gagamitin ng dyablo ang technology. Ang mga gaming, ang mga palabas, para ilayo ka na sa iyong presensya sa Diyos. Kaya be mindful, be aware. Kaya dapat tayo maging disiplinado sa ating sarili. Though we have our iPads, see to it that when you are in the church, you are just using the Bible and you are just using that iPad for taking notes. Hindi yung dadalhin mo yan for gaming. Dapat maisip mo, naku, nasa bahay na ako ng Panginoon, ito ba ang ginagawa ko? Daya na ito. Yan ang ibig sabihin na unseen enemy, the devil na yan. Bakit? Inilalayo ka na sa Diyos. Kasi yan ang pangalan ni Satanas. Yan ang ibig sabihin ng Satan. Pinaglalaban ang Diyos at ang tao. Kaya pinaglalaban niya. Kaya yan ang kanyang modus operandi. Kaya dapat tayo maging aware, mga kapatid, itong ating panahon. Lalo na ngayon, ang labanan din ng gawain is online. Yan ang malaking online din ang labanan ng gawain. Siyempre ngayon, napakaraming mga pabago-bago mga batas. Minsan lockdown, minsan panahon ng quarantine, minsan ang daming restrictions. Hindi ka basta makakakilos. Ang problema, kung ikaw ay maapektuhan, na yung source mo na lang ng kalakasan is online, tapos istorbo pa ang iyong pag-online service. Kaya sikapin ninyo, basta't kayo umaatin ng online, kahit sa mga bahay, huwag niyong isabay ang pagluluto. Pag ang online service ay alas 8, ang midweek, alas 6 ng gabi, Kumaya kayo. ang i-apply mo yung ginagawa mo ng karaniwan. Bago ka pumunta ng kapilya, luto na, o kaya nakakain na. Hindi yung habang nag-o-offertory ay sige ang gisa mo. Online service nagtitinda. Maya may special number, sinasabawan mo. Kaya habang nagme-message, kumakain na ba? Bilis naman.
O pinapaano mo pa. Ito magalang mensahe ni Pastor ng wali ng awa. Inabot ng naluto habang may mensahe si Pastor, sige ang kain. Paano ba ang gawain nun? Kaya pag sa bahay, bihisan ninyo. Ayusin ninyo yung sarili. May Bible pa rin. Hindi yung nakahiga nilang, nakalagay nilang dito yung cellphone. Nakalagay nila. Hallelujah. Tapos nakahiga. Oh, ito ang tinapay ng Amen. Amen ka. Kahit nakahiga, amen pa rin. Ayos din yun. Pero, okay din yun kung hindi ka na makabangon. Kaso malakas ka pa eh. Tunay. Okay lang yun sa mga 50-50 na at least nakakapagpuri pa sa Panginoon. Pero pagka ikaw ay malakas at ganun ka na maglingkod, hindi na physical ang 50-50 sa'yo. Yung spirituality mo, 50-50 na. Delikado. Kaya we must be strong in the Lord. May labanan na spiritual. Hindi mo kita ang iyong kalaban. Kaya be aware. O ano pa? Number 2, because we have so many works to do. Psalms 90 verse 17. May the favor of the Lord our God rest on us, establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Kaya marami tayong gagawin sa Panginoon. Be strong in the Lord. Kaya sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Philippians 4 in verse 13. Magagawa ko ang lahat ng bagay. Bakit? Sapagkat may Kristo na nagpapalakas sa akin. Kaya itong Fourth Watchers Month, make ourselves busy. Itong week ay History Week. Suportahan natin ito. Kaya itong darating na week na ito ng History Week ay ang ating mga kapilya ay magiging parang mga gallery. So, kaya ito aayusin ito. At yung ibang mga district churches, yun ang magiging gallery o museum para makita natin ang history ng church, kung paano ito nagpasimula. Kaya ang ating tema is celebrating the past. We will celebrate the past, yung mga gawa ng Diyos sa mga nakaraan. At itong Fourth Watchers Month, yan ang ating titignan ngayon, yung week na yan. And then to be followed by community outreach. Kaya ready na ang mga local churches sa iba't ibang area, sa buong mundo, gumawa ng mga community outreach. Purihin ang Panginoon, feeding program, medical missions, at marami pang iba. And sa pangatlo ay evangelism week. Kaya may kursada tayo dito. Kaya sa mga kapilya, iimbitahan ninyo ang inyong mga kaibigan. Dalhin nyo sila sa chapel. Kung hindi possible, online. Magkaroon tayo ng mga online crusades. Kaya dito, yung hindi nyo madadala rito sa kapilya, online crusade. Anyayahan nyo sila. Purihin ang Panginoon. And number 3, why do we need to be strong in the Lord? 1 Thessalonians 5 in verse 12. Because we need to strengthen others. Kailangan natin palakasin ang iba. Kaya sabi dito, therefore, encourage. Ano yung pag-encourage? Admonish, exhort. Kaya pag ikaw nag-i-encourage, magbibigay ka ng exhortation. Yung exhortation, parang payo na merong paghihikaya. Kapatid, sige, magpakalakas lang kayo. May sakit ka, nakakalingin ka ng Panginoon. Yan. Pag-a-admonish. Huwag kang padala dyan sa iyong mga kahinaan. Palalakasin ka ng Panginoon.
Ano pa? Edify. Ang ibig sabihin ng edify. Strengthen and build up. Kaya palakasin o pagtibayin. Oh. Mga kapatid, nasa tunay na iglesia tayo. O ano pa? Si Kristo darating sa ating panahon. Fourth watch. Amen. Wala nang fifth watch. Kaya dapat ganun ang iyong pagpapalakas sa Bible. Sabi, napakaliwanag. Tayo ang tunay na iglesia. Praise the Lord. Kaya pag umalis ka, saan ka pa pupunta? Dati nga, nung ako ay fourth year pa lang, yung binuksan kong local church, nung ako ay second year, may kapatid doon, isa sa mga unang convert, 2 years hindi nakasamba. Nung magkita kami, sabi niya, kalooban talaga ng Diyos na nakita ko kayo para makapanumbalik uli ako. Doon ko lang nalaman, hindi na pala nakapansin. Sabi niya, hindi ho ako makasimba sa iba. Hindi ho kaya ng puso ko. Tunay. Bakit pa ako pupunta ron? Ito na ang tunay. Tunay. Kaya sabi niya mula ngayon, hindi na ako aalis sa tunay na iglesia. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. O kaya sabi, build up one another, encourage one another, edify one another, just as you are doing. Kaya dapat lagi mong ginagawa yan. If you are strong in the Lord, you will be able to strengthen others. Ang malakas na kapagpapalakas sa iba. Ang malakas sa pananampalataya ay nakapagpapalakas ng pananampalataya ng iba. Yan ang gauge mo. Ang gauge na ikaw ay malakas. The gauge that you are strong in the Lord. Mga kapatid, if you can strengthen others, yan ang gauge mo. Kaya mag-be strong in the Lord para ikaw makapagpalakas sa iba. Kaya sabi ni Christ sa Luke 22:31-32, sabi niya kay Peter, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Ano sabi ng Panginoon? Simon, nililiglig ka ni Satanas. Gusto kang alisin sa pananampalataya. Pero sabi niya, pinagpipray kita para hindi ka manghina at bumagsak. Pero sabi niya, kung sakali na ikaw ay manghina at bumalik ka, palakasin mo ang mga kapatid. Pero ano sagot ni Peter sa verse 33? Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Ang gauge ni Peter sa sarili niya, malakas siya, hindi na siya manghina. Parang iba sa atin. Laki ito sa iglesia. Patagal na ako sa church, handukan na ako. Hindi na ako manghihina. Sino may sabi sa iyo? Kaya hindi na ako magdi-devotion. Alam kong tunay na iglesia na ito. Ay hindi nga. Ay sabi ni Pedro, ay sabi ng Panginoon, Pedro, 34, verse 34, mahina ka. Ito sasabihin ko sa iyo. Bago tumilao kang manok sa araw na ito, Tunay. ikakaila mo ako ng 3 beses. Nangyari na yun. Pero akala ni Pedro, hindi na siya manghina. Sabi niya, Lord, kasama ako, makulong at mamatay. Pambira, nunguli ng Panginoon. Tunay. Bagamat pinagtanggol niya ang Panginoon, pero nung huli, takbo rin siya. Kinaila pa. At ang masaklap, ikinaila pa niya ang Panginoon. Kaya pero sabi ng Panginoon, I prayed for you. Kaya napakahalaga na merong nananalangin para sa akin. Lord. Kaya ako pag may nagsabi sa akin, pray for me, Pastor, pray for me, Bishop, I take it very seriously. Pag sinabi niyang pray for me, siniseryoso ko yun dahil alam ko, kailangan niya yun, kaya niya sinasabi.
Every one of us need the prayer of others. We all need the prayer of others. We all need the prayer of the brethren. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya nung ako'y kabataan pa, bawat kita ko sa pastor, nagpapapray ako. Nung ako naman Bible student, o hindi pa mga bishop, yung mga senior bishops natin, lagi ako lapit. Kay Bishop Art, kay Bishop Osi, Bishop Dodoy, Bishop Christine. Maya't maya tuwing malalaking gawain, wala akong ginawa kundi humingi ng panalangin. Mga kapatid, nung ako ay Bible student na, tuwing nakikita ko si Apostol sa malaking gawain, papray uli ako. Maganda yung lagi kang nagpapapray. Purihin ang Panginoon. Ang mga sugungan ng Diyos, humihingi pa rin yan ng panalangin. Amen. May mga time na sila humihingi ng prayer. Pray for me. Di ba sabi ni Paul? Ganyan din ang mga sugo ng Diyos sa ating panahon. They need our prayers. Purihin ang Panginoon. Kailangan nila ng ating mga panalangin. Kaya mga kapatid, sa mga sandaling ito, we need to be strong in the Lord. Bakit? We have our spiritual battle. We have so many works to do. Isipin mo ang ating goal, makapagbukas ng 1,000 local churches by 2023. Sa inyong mga area, sa inyong mga local church, support your pastors, support your coordinator sa reaching regions beyond. Huwag kang papayag na hindi ka kabahagi niya. Ang panghuli, we need to be strong in the Lord that we may strengthen others. Tungkulin natin na ipanalangin ng iba. Dahil tayo nangangailangan din. Ang ganda nung may nagpipray para sa iyo. Nararamdaman mo na ikaw ay sinasamahan Ay, praise the ng Lord. Panginoon. Naalala ko na ako'y praktiko. Umatid kami ni Pastor Gali, pastor na sa noon, sa isang ministers conference. At ang aming usapan, kami ang magiging prayer partner. Kaya talagang 3:00 pa lang, sarado pa ang ilaw nung kapilya. Nakabihis na kami. Nagpipray na kami hanggang buksan na yung ilaw. Doon na kami titigil mag-pray para magdi-devotion na. And then devotion, pray ulit. Bakit? Kailangan natin ng panalangin. Purihin ang Panginoon. Kaya sunod na taon, magkukumustahan ulit kami. Iba talaga yung meron. Nagpipray para sa iyo. Kaya noon pa, meron ng prayer partner. Yun ang usapan namin ni Presbyter Kali noon. Don't forget to pray for me, and I will not forget to pray for you. Praise the Lord. Maganda pala yung alam mo na merong nananalangin para sa iyo. Bakit? Sapagkat alam mong tutulungan ka ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga sandaling ito, tayo ay mananalangin. Hingiin natin ang pagpapalakas ng Panginoon. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sapagkat may Diyos kami na handang magpalakas sa amin. May Diyos kami na mahuhukutan namin ng malakas sa panahon ng aming kailangan. Ikaw nga po ang magpala sa bawat isa sa amin. Ikaw po, O Diyos, ang maghanda lagi sa aming espiritu. Ilagay mo sa aming mga pagtanasa ang laging makalapit sa iyong presensya. Pagpalain mo po bawat isa sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.